Hey guys, ayun, nagawa tayo ng scrub suit without pattern. So, ito yung ating measurement nandito sa notebook. Ayan, gagawin natin siya. So, rekta sa tila pag tayo magtatabas. Ito yung ating tela. So, ang tila natin is Titoron. So, tatapo muna siya. And, tsaka din tatabasin mamaya. So, ito yung ating tela. Lalapag ko lang siya guys. Then, so, ibabaw natin yung wrong side niya. Kailangan na kayo ibabaw yun. Sige tayo magmamarking. Diba? Nalikit to. Pinalata ko ng tela. And then, so ito guys, nakatupi siya. Half. Yan. Ang weight ng tela is 45 inch. And then, so ititikla pa natin ng isa. Yan. So, ang gawin natin ito is siyang pantaas ko rin damit. So, next. Natin ilalagay ay ang shoulder. So, guhitan tayo diretso, shoulder, and then sukatin natin yung haba naman ng damit. So, ang haba niya is 23 inches mula sa shoulder. Ito na natin. Tapos, mula sa shoulder, sukat tayo ng 9 inches para sa armhole depth. So, ang sukat ng arm niya is 18, ang kalahati is 9 inches. So, guhitan natin ang diretso. So, yun naman lagyan natin yung sukat ng chest. Ang sukat ng chest niya is 42. Divide natin ng 4. That is 10 in 1 half. 10 and a half yan ang sukat. Divide ng 4. And then, plus 1 inch allowance, body allowance. Yan ang ating magiging sukat. So, dito naman sa shoulders. Ang sukat ng shoulder niya is 15 inches. Divide natin sa 2 is 7 and a half inches. And then down tayo ng 1 in 1 half para sa shoulders loop. Then sa neckline naman is 3 inches neck hole. Then guhitan natin ng diretso. Ayan. Tapos guhitan natin 1 half inch para sa back parts allowance. And then so, connect natin itong armhole ito sa shoulder. Okay. So, ang armhole niya is 18 inches. So, sakto guys, 9. So, kalahati is 9 ang kalahati. So, pag natin na 18 na siya. So, dito naman sa neckline is baba tayo ng 1 inch baba, and then i-guhit na natin gamit ang Prince curve para magkaroon tayo ng back neckline. So, kung anong sukat ng chest line, ganun din ang sukat ilalagay natin doon sa hemline o sa pinaka waistline niya ng hem bottom. So, diretso lang po siya guys. Yan. And then 1 inch allowance para sa front parts. So, ang cut natin to is kasama ng front and back. So, ngayon i-connect naman natin ang side. Lagyan natin ng korte para mas maganda naman ang forma ng ating magkaroon ng shape yung ating scrub suit upper parts. So, ito na yung ating kabuuan. So, sa front guys, mas mahaba ito sa back parts. So, mag-allow sa'yo ng 1 inch doon para sa front parts. Guhitan natin diretso ay gamit ang hip curve.
Then cut na natin siya. So half inch allowance paikot, and then sa side naman is 3/4. Half inch allowance. So bali dalawa ng tela to guys, front and back ang ating ginugupit ngayon. Paghiwalay natin to pagka natabas na siya. So 3/4 allowance sa side kasi mayroon po itong slit sa laylayan. So yung may allowance po tayo doon sa hem bottom, doon na po yung sa guhit, doon natin gugupitin. So ito na po siya, front and back. Ngayon yung isa naman ito ay gagawin natin back parts, at ang isa naman ito ay para sa front parts. So ang front parts nito, so ito yung back natin. Ang front parts ito ay naka V-shape guys. So dito sa laylayan ng back parts ay diretso lang natin. Ayun, so ito yung front parts, naka V-shape po siya. At ito ay may collar sa front parts. So mula sa shoulder, sa neckline shoulder, so sukat mula sa neckline ng shoulder, sukat tayo 1 inch, and then 7 1/2 naman papunta nun sa baba ng front neckline. So guhitan lang natin diretso, naka V-shape po ito guys ang ating design. Gupitin natin siya, and 1/4 allowance or half inch pwede siya. And then dito naman sa front parts, bawasan natin half inch kasi guys nagdagdag tayo para sa front parts. Tandaan natin na mas mahaba ang back kaysa sa front pagdating sa shoulder. So ito na po ang ating front parts. Ayan siya dalawa guys. And then dito sa back parts guys ay meron po itong facing neckline. So ito naman ating pocket para sa front parts. Ang sukat niya is 5 inches by 5 1/2. 5 1/2 by 5 inches. Ito yung chest pocket. Dito naman sa baba, dalawa yan guys, left and right. Ang sukat naman ng pocket niya is 7 by 7. Finish pattern po yan. 7 ang lapad, 7 din yung haba, yung taas ng pocket. So dalawa yan, left and right. Ang pocket ito guys ay meron siyang combination pero sa back parts nung ating pantalon. So ngayon gagawa tayo ng ano. So ang back parts ito guys ay meron siyang piecing. Ito yung back piecing neckline. So nakahulma lang po yan dyan sa neckline ng back. So doon lang po nakapattern yan. Kumbaga yung uka nun, sundan nyo lang po. So ngayon naman magagawa naman natin yung sa sleeve. So ang sleeve, same, wala din pattern to. Rekta sa tela ang ating paggawa. So ngayon, tataglan natin ng maayos. Tapos, tutupin natin siya ng dalawa, pa ganyan. So pull lang natin siya pa ganyan. And then, so pag naayon na flat na, guhitan natin diretso. So, kunin natin yung sukat ng sleeve. Ang sukat ng sleeve is 8 inches, pero magbawas tayo ng 1 inch kasi mayroong combination ito sa pinakalilayan ng sleeve. So 7 inches lang yan. So ang guhitan natin. Then kunin natin kalahati is 3 1/2 dyan. Tapos and then sukat tayo ng 9 inches para sa armhole mula dito sa shoulder. 9 inches kalahati ng armhole. Dingguhitan natin diretso, and then dito naman sa pocket opening 7. Itala natin
and guhitin na pataas. Yan po na ating sleeve. And then kunin natin ng kalahati dyan, and then saka natin i-curve ng ating armhole shape ng sleeve. Kurtihan lang natin siya. So ito ating sleeve, and then gubitin na natin siya 1/2 inch allowance paikot hanggang dun sa laylayan. So may combination ito sa laylayan ng sleeve guys, kaya ang allowance siya is 1/2 inch lang, sewing allowance. Ayan, so ito na yung ating sleeve. So dalawa yan guys, nakatupi, left and right. Okay, next naman. So next yung ating lower parts or yung pants, scrub soft pants. So ito naman nating scrub soft pants natin gagawin. So wait lang tayo ng diretso para and then lagyan natin sukat ng length. So ang sukat ng length niya is 34. So mula sa waistline, advance tayo ng 1/1 na para sa waistband. So ang waistband nito guys, garterize. So ang lapad ng garter is 1/1/2. So mula doon, sukat tayo ng ganito 34 hanggang sa laylayan. Then guhitan natin ng diretso. Ayan, para sa laylayan. Then allowance niya is 2 inches para sa hemming fold. So ngayon naman sukat natin yung hips. Mula sa waistline, sukat tayo 7 inches. And then sa deep crotch 2 inches, magiging 9 inches ang sukat niyan. Hips saka deep crotch ang sukat na yan. Ulit. So ayan, maglagay lang tayo ng baseline dito sa ating para sa allowance. So din sukatin naman natin yung mula sa deep crotch hanggang sa laylayan. So ang sukat niya is 23, and then kunin natin kalahati dyan. Mula sa kalahati, akyat tayo ng 1 inch para sa knee. So yan para sa knee or sa tuhod. So yun, nalagyan natin sukat ng hips. Ang sukat ng hips niya is 36, divide natin sa 4 is 9 inches. Then lagyan natin sa deep crotch 9 inches. So plus tayo ng 1/1 na para sa curve ng ating front. So wait natin diretso pumunta dito. Kung anong sukat ng hips, ganun din ang sukat ng waistline. So curve lang natin siya. So hatiin natin, kunin natin yung yung center fold ng deep crotch natin. Ayan. And then yung center na yan, so yung sukat na yan ilagay din natin sa sukat ng knee saka doon sa laylayan para hindi pilipit yung ating scrub soft pants. So mula sa center na yan, doon tayo magsusukat ng knee at saka sa hem bottom. So ang sukat ng knee is 16, divide natin sa 2 is 8 inches. And then sa laylayan naman is 12 inches, divide 2 is 6 inches. So yan, lagyan natin mga sukat, and then connect na natin yung ating measurement level. So gamit ang ating hip curve. Ganon din dito sa side seam. Connect mula sa waistline papunta dun sa hem bottom. Dito sa waistline, kung ano sukat ng hips, ganon din ang sukat ng waistline.
So pwede natin tong i-cut. Half inch allowance paikot. So ito guys ay ka-overlock lang po siya. 4 threads ang gamit natin para sa matibay. So ito na yung ating front parts. So gawin naman natin back parts. So mula sa front parts, ititrace lang natin mula dito sa ating natabos na front para magawa natin yung ating back parts. So pantayin lang natin yung mga allowance para hindi magpilipit ang ating scrub soft punch. So mula doon, plus tayo ng 2 in 1/2. And then sa waistline naman 2 inches papasok, and then 2 inches naman pataas para sa waistline ng back parts. So ang sukat ng hips, yun dilagay din natin dun sa waistline ng back parts. Same lang po siya. Dahil nga ito ay garterize. So 9 inches dun. So plus tayo ng half inch sa back parts. Half inch yan paikot. And then connect na natin siya. Ito sa side seam. Ito naman sa inseam diretso. So half inch lang yan pababa guys ang allowance. And then pag naggupit tayo din sa back parts, so maglalagay tayo ng half inch na allowance. So yun, dun sa taas sa waistline, kailangan yung kanto dun guys dapat eskwalado para hindi maging magbukol o mag-pyramid yung ating back riser or yung back seam. So tapos na ang ating back parts, gupitan na natin siya. Dito ay mag-allowance tayo ng half inch. So, scrub soft Ito natin back parts. Okay. So, lagyan naman natin yung sukat naman ng pocket. Kung natin gitna dyan, ang pocket nito ay nakapatong lang siya guys. Then 2 inches pababa. Ang sukat naman ng pocket nito is 5 inches. Yung lapad ng pocket opening. And then 7 inches naman pababa ang pocket. So nakapatong lang po guys, o nakatapa lang po ang pocket nito ng ating pantalon. So yun, sukat ng pocket. So dito naman gagawa naman tayo ng pocket para sa front parts. So dito rin natin sa tela na to, then tupi lang natin. Ayun, so itupila natin siya pa ganyan para maging dalawa. So pagka natupi na yan, na flat na siya, tsaka so ang sukat pala niya guys is 13 inches ang haba ng pocket, yung sukat ng tela, pero yung kasama na po dyan yung allowance. And then ilapat naman natin tong front
front parts. So, patong lang siya pa ganyan. Pag gumawa ka ng packet ito guys, tansya nyo lang po nakakasya yung inyong kamay, palad, pagdudukot dito sa bulsa ng ating front parts, front pocket. So ayan, pag nalapat mo na, tsaka mo na siya gupitin dito sa side seam ng ating front parts. So ang sukat niya is 13 inches, sukat ng tela, kasama yung allowance, sewing allowance. Then, so ikorte na natin siya pabilog dito sa pinakalaylayan ng pocket bag natin. So ito na yung ating front pocket, dalawa po siya. So yan guys, left and right yan. So ito pala yung ating flaps para sa back parts. Right? So ito yung pocket ng back. Yung pocket ng back. So may cargo pocket din ito guys. Ang sukat ng cargo siya 7x7 and then may flaps di siya. Bali 6 pocket po ang style ng scrub suit na ito. So yan lang guys, ito na yung ating kabuuan ng ating paggawa ng scrub suit. O ito naman guys yung ating combination ng ating pocket ng front pocket saka sa neckline ng ating upper parts o yung damit. Ang sukat niya is 1 inch. Sukat lang tayo na 1 in 1/2 kada combination na pocket at size sa neckline ay collar. Ito para sa collars 2 inches. So yun lang guys, sana may natutunan kayo sa ating kung nagustuhan nyo to, paki-like naman, and sa mga kasuwer ko dyan, sa mga interested matuto, huwag nyo kalimutan mag-like sa ating munting video. Bye bye!